Magandang araw mga sangkay, share ko naman sa inyo yung paggawa ko ng aking simpleng recipe ng pianono. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. So bali tatlong tray yung ating gagawin, 15 piraso na itlog yung ating kailangan. At simulan na natin yung unang step, bali yung ating 15 piraso na itlog is paghihiwalay natin yung ating egg white at yung ating egg yolk. Ingatan lamang po natin na hindi malagyan ng mantika or tubig yung ating egg white para mapaalsan natin ng maayos yung ating gagawing mirang. So bali gagamit nga pala ako ng stand mixer sa pag-mix itong ating egg white para mas mabilis natin maparami itong ating egg white. Kung gusto mong matutunan kung paano ito ginawa, panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo para masundan mo na maayos kung paano ginawa itong ating pianono. So bali dito muna tayo sa ating egg yolk. Ito muna yung ating unang titimplahan at nakahanda na yung ating tatlong tray. Yung ating tray is may sapin po yan na brown paper. Dito sa ating egg yolk is maglagay tayo ng asin. Sunod maglagay tayo ng vanilya. Mix lang natin ng bahagya. Sundan lang natin yung procedure para magawa natin ng maayos kung sakaling tayo ay gagawa nitong recipe. Sunod natin ilalagay is mantika. Double check din natin yung mga sukat ng mga ingredients bago natin ilagay. Sunod ay tubig. At next ulit natin ang bahagya. Sa paggawa ng mamon mga sangkay is medyo maselan, kaya kung sakaling first time kayong gagawa ay huwag po kayong magmamadali. Nang sa ganun ay masundan nyo ng maayos kung paano natin ginawa yung ating recipe. At sunod natin ilalagay is yung ating white sugar. Mix ulit natin, tunawid natin ang bahagya yung ating asukal na nilagay. So bali itong gagawin natin pianono is plain lang ito mga sangkay. Kung gusto niyo maglagay ng flavor ay pwede man po kayo mag-add ng flavor kung anong gusto niyo flavor ang inyong gagawin. At kapag na-mix na natin na maayos ay pwede na natin lagay yung ating susunod na ingredients. Ito yung ating cake flour. Para sa mga unang susubok pa lamang po is hindi po pwede na ingredients lang ang alamin nyo. Kailangan nyo pong malaman kung paano ginawa yung isang recipe. At sunod natin ilalagay is yung ating baking powder. So, pagkatapos natin may lagay yung mga ingredients na i-mix lamang natin, tunawin natin maayos yung ating cake flour. Or dapat bago natin ihinto itong ating pag-mix dito, dapat is maayos yung pagkakahalo. Wala na dapat bumubuo na harina. Sa paggawa ng kahit na anong recipe is kung wala pa talaga tayong experience is napakahalaga po talaga ng mga video or procedure nating papanoorin para magawa po natin ng maayos yung recipe na ating gustong gawin. Kasi kung ingredients lang yung ating alamin ay malabo po yata na magawa natin yung isang recipe kapag hindi natin alam yung procedure. At ayan, kapag na-mix na natin ng maayos, wala nang buo na harina, ay pwede na muna nating itabi at balikan na natin yung ating egg white. Sa ating egg white is naglagay tayo ng suka or vinegar. Kung meron ko yung cream of tartar is pwedeng cream of tartar lamang po. At gagamitan natin ng stand mixer para mas mabilis natin mapadami yung ating egg white. So bali yung ating sugar is hindi muna natin ilalagay ha. Panoorin nyo yung ating video kung kailan natin pwedeng ilagay yung ating white sugar. At ayan, kung mapapansin nyo is medyo dumami na yung ating egg white. Diyan na po natin sisimulan ng paglalagay ng ating white sugar. Take note yung paglalagay ng ating white sugar mga sangkay is dahan-dahan lamang po. Huwag natin bibiglayin para hindi bumagsak itong ating egg white na pinaparami. Ayun, kung mapapansin, gumamit tayo ng tablespoon sa paglalagay itong ating asukal. At ganyan lamang po yung ating gagawin hanggang maubos itong ating tinimbang na asukal. Para sa mga sukat ng mga ingredients mga sangkay is puntahan nyo na lamang sa caption. Doon ko na lamang po ilalagay yung ating kompletong sukat ng mga ingredients. Dahil yung iba nagtatanong kung bakit daw hindi ako naglalagay, siguro hindi nila napapansin na nasa caption na po natin ilalagay yung ating kompletong mga ingredients, itong ating mga full video ng mga recipe. At habang nagpaparami tayo nitong ating egg white ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. For more recipe mga sangkay, ispasyalan nyo na lamang yung aking videos dyan sa my playlist. Nakahiwalay na po yung ating mga recipe dyan. Medyo marami na rin natin i-upload dyan ng mga recipe about baking, or kung gusto mo pasyalan yung aking YouTube channel, mas marami na po naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong yun sa inyo. At kapag naubusan natin ilagay itong ating asukal, ay antayin na lamang natin itong ating egg white na makuha yung tamang pag-mix bago natin alisin dito sa ating mixer. So bali take note mga sangkay, 15 egg ito mga sangkay ha. Bali tatlong tray yung ating gagawin. Kung gusto niyo isang tray lamang ay 5 itlog lamang inyong gamitin. Bali adjust na lamang po yung ating mga sukat ng mga ingredients para makagawa kayo ng isang tray. At eto na, na-mix na natin na maayos yung ating egg white. So bali pagsasamahin na natin yung ating butter at saka itong ating egg white mixture. So bali sa pagmix itong ating egg white mga sangkay, stop nyo lamang po yung inyong bowl. Kapag hindi na po dumudulas yung ating mirang dyan sa ating bowl ay pwede na po yan. Ganyan lamang po ako mag-mix. Bali pagsasamahin na natin itong ating butter mixture at saka itong ating egg white mixture. So bali gagamit tayo ng spatula, rubber spatula para sa pagmix itong ating mamon. So yun, itong gagawin nating mamon. So sa pagmimix naman pala mga sangkay, huwag nyo yung papaspasan ha. Dahil baka bumagsak yung ating egg white. Alalay lang yung pagmix natin yan. Smooth lang yung ating pagmix para hindi bumagsak yung ating
ginagawang mamon. Dahil pag bumagsak yan mga sangkay, pangit yung kalalabasan ng ating mamon. Lalo na kung gagawin nating pianono, kapag bumagsak yan, magiging matigas yung ating mamon. I-roll natin, kapag ni-roll natin yung ating pianono, ay posibleng mabiak yung ating pianono pag ating ni-roll dahil nga matigas yung ating mamon. Kaya mas mahalaga po na sundin natin yung procedure. Huwag tayo magmamadali. Basta importante, nasa tama yung paggawa natin. Kahit mabagal, at least nasa tama yung ating ginagawa. Kaya sa unang susubok pa lamang sa paggawa nitong ating pianono recipe ay double check niyo po yung mga ingredients nating nilalagay, mga sukat ng mga ingredients. Huwag kayong nagmamadali, sundan nyo ng maayos yung procedure na inyong mapapanood. So ayun, kapag mix na natin ng maayos, pwede na natin lagay sa ating lanera. So yung ating lanera is 3 ha. Ang sukat yan is 11 by 16. At ito na nga, pag nailagay na natin is pantayin lamang natin sa ating tray. Mapapansin nyo naman mga sangkay kapag bagsak yung ating mamon. Surani po siya, parang matubig at kusa siyang pumapantay dito sa ating tray. Hindi katulad kapag maganda yung pagmimix natin is kailangan natin gumamit ng isang bagay para may pantay natin yung ating kagaya niyan. Para may pantay lamang natin gumagamit tayo ng plastic scraper. Yan. Ibig sabihin maganda yung pagkakamix niyan, hindi yan bagsak. So ayan, kapag nailagay na natin sa ating tray, naayos na natin, napantay na natin, ay pwede na natin salang. So yung ating init ng ating oven dyan is 150 degrees Celsius at gagamit tayo ng katamtaman lakas ng apoy. At sinalang ko lamang or niluto ko lamang ng 32 minutes. So medyo palalamigin lamang natin yung ating pianono bago natin i-roll. At ito na yung bagong luto natin na mamon. So bali, antayin natin lumamig ng bahagya bago natin i-roll. At ito na nga, sisimulan na natin ang pag-roll ng ating pianono. Kung mapapansin nyo is naglagay tayo ng palaman. So nilagyan natin ng caramel syrup. So bali, ito po talaga yung ginagamit ko sa aking mga mamon or pianono, para mas masarap yung ating tinapay na ginagawa. Pero kung meron kayong alam na ibang pampasarap pa, ay pwede nyo naman ilagay mga sangkay. Nakadepende na lamang po yan sa atin. At ayan, kapag nalagyan ko na ng caramel syrup, ay umpisan ko ng pag-roll itong ating pianono. Sa ating pag-roll is gumamit tayo ng brown paper. So ayan, bali, alalay lang yung ating kamay dyan. Hindi dapat mabigat para hindi mapunit yung ating papel. So ayan, pag nabalot nyo na ng papel, ay huwag nyo muna nga alisin sa pagkabalot ha. Bali, rest nyo muna ng mga ilang minuto dahil baka pag inalis nyo is bubuka pa po yan. Kaya dapat kapag nabalot nyo na, is rest nyo muna bago nyo alisin sa pagkakabalot, bago nyo slice. At ito na nga, na-rest na natin ng ilang minuto. Ngayon isisimulan na natin ang pag-slice para mai-display na natin at maibenta. Nga pala mga sangkay, bago ko makalimutan is kung sakaling gagawin nyo to para pang benta, ay wag nyo kakalimutan mag-costing ha. Napakalaga na alamin natin yung ating puhunan sa ating ginagawang produkto or binibentang produkto, para nang sa ganun ay alam nyo kung magkano nyo ibibenta yung inyong produkto na pangtinda. Dahil hindi po pwede na hula-hula lamang tayo, baka mamaya sa hula-hula natin is pag naubos yung ating produkto ay wala tayong kinita or lugi pa, sayang naman yung ating pagod, di ba? Kaya dapat ay mag-costing tayo, alamin natin kung magkano ang ating naging puhunan. Ito na yung ating finished product ng ating pianono. Sana ay masundan yung mga sangkay. Sana ay magawa nyo ng maayos. Sana makatulong sa inyo itong ating recipe na naibahagi ngayong araw. Maraming salamat sa panonood at see you on my next video.